nakuha itong mga litratong ito? Sa cellphone niya po kasi po, ito pong cellphone niya, hindi niya po alam na makukuha ko. Kasi nung umuwi po ako noong July 31, hindi niya po alam na uuwi po ako. Sinikret ko po yung pag-uwi ko kasi ang reason ko po talaga hulihin siya. Ikaw ba ay may karelasyon na ibang babae? So po, dumating po sa point na gano'n. Ilang beses kita pinatawad, di ba? Sabi ko sa'yo, ayusin natin yung pamilya natin. Pero ano, di ba? Anong sabi mo sa akin? Maghiwalay na tayo. Minahal mo ba yung babaeng kinasama mo at karelasyon mo? Hindi po. Ano? Hindi ko po ipagpapalit yung pamilya ko po. Mahal mo pa ba si Marichu? Hindi po. Mahal ko po yung asawa ko. Mahal ko po yung mga anak ko. Sasamahan po natin si Ma'am Marichu dito po sa Barangay San Cristobal kay Ma'am Lolit Veroya, and kung kailangan pong i-escalate na natin sa WCPD, nandyan din po yung ating mga reporter para i-assist po si Ma'am Marichu. Anong sabi mo sa akin, di ba? Bigyan mo ko ng ebidensya na magkapatong kayo. Hindi lang magkapatong, patong na patong, di ba? Hindi. Wala ka nang dapat gawin. Kasi dapat nung sinabi ko pa lang sa'yo, ginawa mo na, pero wala. Ayoko na! Hiwalay na tayo! Wala na akong asawa! Hindi na kita mahal! Di ba yan sabi mo? Di ba yan sabi mo? Di ba? Kumusta ba si Sir Ronald before, bago kayo mag-OFW, ma'am? And ano ba yung nagustuhan niyo sa kanya dati? Okay naman po kasi responsableng asawa naman po talaga siya sa amin, sa mga anak ko. Okay po siya talaga. Na nitong time lang nga po na nagkaroon siya ng babae, doon lang po talaga nabawasan pati yung pag-aano niya sa mga anak namin. Halos ayaw na niyang umuwi sa bahay namin, yung ganon. Noong una po talaga hindi ko matanggap kasi sa sobrang dami po niyang tanggi sa akin na gano'n na wala talaga siyang babae. Never siyang nagloko. Kahit sa mga anak ko nagagalit pa siya pag nagsusumbong sa akin na nasa ibang bansa ako. Nagagalit siya. Parang ginagawa niya pang sinungaling yung mga anak ko. Hanggang sa nakita ko po yung mga videos niya, yung mga kababuyan nila. Hindi ko matanggap. Kahit pa ulit-ulit kong pinapanood, sakit-sakit pa rin po talaga. Kasi hindi ko matanggap na hindi ko matanggap na ginawa niya yun sa akin. Ginagawa niya pa pong sinungaling yung mga anak ko. Tapos po yung mga nagsusumbong sa akin na katrabaho niya, idedemanda pa daw niya kasi nga pinagpipilitan niya na magkaibigan lang sila ng babae. Hanggang sa may nagchat-chat na sa akin na kapatid ng babae mismo na yun nga po, sinusundo ng asawa ko dun sa kanila, yung babae. Tinanggi po yung lahat ng asawa ko. Tutulong po si Senator, ma'am, maisampa yung kaso, lahat ng pagproseso, transportation, nandito po kami para ihatid sundo kayo. And kung ano pa man, ma'am, ang maitulong namin sa inyo and sa mga anak po ninyo, bukas po ang programa ni Senator. Totoo ba, sir, na naging kayo po ni Ma'am Noraline? Opo. Gano'n po kayo katagal nagsama? Hindi naman po kami nagsama eh. Nagano lang po. Parang pag nabiyahe lang po, minsan po nagkikita lang po. Mga ilang beses po may nangyari sa inyo, sir? Hindi ko na po alam kung ilang beses. Hindi po alam. Ako po humingi po ako ng tawad sa asawa ko na ako'y patawarin. Alang-alang po sa magpaghanap buhay po ako ng ayos. Baka po sa mga anak ko. Sana naisip mo yan. Sana pagbigyan mo ako. Kasi alam din sa mga anak ko magpaghanap buhay ako ng ayos. Hindi mo naisip Kasi yan. di na po paghanap buhay ng ayos. Kasi gawa nung ganito pong pag-ano namin, problema po. Kaya ako humingi ako ng sorry sa inyo po, ma. Humingi po ako ng tawad po sa inyo. Sa nagawa ko po pagkakapal. Nung March nalaman ko, di ba? Sabi ko, kung may babae ka, tigilan mo na.
Pero tinigilan mo, di ba? Hindi. Hindi nyo tinigilan. Nagpatuloy kayo. Mas marami pang nangyari sa inyo hanggang sa nakita ko yung mga video nyo. Anong sabi mo sa akin, di ba? Bigyan mo ko ng ebidensya na magkapatong kayo. Hindi lang magkapatong, patong na patong, di ba? At maraming beses pa. Hindi lang isang beses, maraming beses nyo ginawa. Di ba? March, nalaman ko, di ba? Pinatawad pa kita. Di ba? Anong sabi mo sa akin? Wala akong babae. Mamatay ka man sa pagkakaupo mo, wala kang babae, di ba? Ganyan ang sabi mo sa akin. Yung mga anak mo, ginawa mo sinungaling. Yung anak mo si Jampol, di ba? Narinig, kausap ka ng babae mo. Anong sinabi mo sa akin? Hindi totoo, di ba? Yung anak mo, ginawa mo sinungaling. Di ba? Nalaman ko lahat. Anong sinasabi mo? Kasi nungalingan lang nila yan. Yung nagsusumbong sa akin, nakatrabaho mo. Anong sabi mo? Idedemanda mo. Kasi hindi totoo. O ngayon, lahat nandito sa cellphone mo. Kung hindi ko pa nakuha tong cellphone mo sa'yo, wala akong makukuha ng ebidensya kasi lahat nandito sa cellphone mo na halos patayin mo ko, makuha mo lang sa akin to. Dahil pala, naandito lahat. Na hindi mo alam na makikita ko dito kasi binura mo na lahat. Kung tatanga-tanga ako, hindi ako nag-download ng photo recovery, hindi ko makikita. Kasi lahat deleted na eh. Mula January na magsama kayo, March, February, yung tinanggi mo sa akin na may nangyari sa inyo sa truck mo, 'di ba? Tinanggi mo din yun sa akin. Lahat 'yun tinanggi mo. 'Di ba? Ano sinasabi mo sa akin? Ako lang nag-iisip ng ganon. Sabi ko parang awa mo na. Kung meron ka mang babae, tigilan mo. Pero hindi mo tinigilan, di ba? Hanggang umuwi ako. Di ba? Noong July 31, hindi ako nagsabi na uuwi ako. Ginano ko kayo. Sinurpresa kita. Pero nawalan ako ng ganang sundan ka dun sa Batangas. Kasi nga, hindi ko na napuntahan ka hanggang sa umuwi ka, di ba? August 10, may nangyari pa sa inyo, sa truck nyo. Di ba? August 10. August 11, umuwi ka sa bahay. 'Di ba? Nagkaayos pa tayo. Pinaaamin kita, umamin ka, 'di ba? Hindi. Sa mga harap ng pamilya ko, anong sinabi mo? 'Di ba? Kahit anong mangyari, sabi mo, wala kang babae. Patutunayan mo sa akin, sabi mo, na wala kang babae. Di ba? Kasi ngayon, nandito na tayo. Hindi mo ba alam na makukuha ko dito lahat ng ebidensya ko sa cellphone mo. 'Di ba? Kung hindi pa ako lumapit sa tulpo, bakit magmamakaawa ka ng ganito? Di ba? Hindi. Ngayon lang eh, kasi nandito tayo. Di ba? Nandito na tayo, saka ka nagmamakaawa. Pero nitong August lang ng pag-uwi ko, ako mismo nagmamakaawa sa'yo. Ayusin natin yung pamilya natin. Ayusin natin kasi may pamilya tayo, may anak tayo. Anong sagot mo sa akin? Anong sagot mo sa pamilya ko, di ba? Ayoko na, hiwalay na tayo. Wala na akong asawa. Hindi na kita mahal. Di ba yan sabi mo? Sige. Di ba? Nagmamakaawa naman ako para sa mga anak ko. Gusto mo maayos tayo? Iharap mo sa akin yung babae mo. Hindi, wala na nga akong kontak doon eh. Hindi ako naniniwala. Nung huling mag-usap tayo, may tumatawag sa'yo, di ba? Alam ko yung babae mo yon. Hanggang ngayon, sinungaling ka. Hindi mo nga naisip yung anak mo eh, di ba? Ako nagmakaawa ko sa'yo. Sobrang stress binigay niyo sa akin ng babae mo. Ano, tinitext din ako, chinachat ako ng babae mo, di ba? Alam mo kasi magkasama kayo nung time na chinachat niya ako. Ngayon, magmamakaawa ka? Kasi nandito na tayo? Hindi. Ang daming pagkakataong binigay ko sa'yo, lahat sinayang mo. Inubos niyo ako. Inubos niyo ako ng babae mo. Ano sabi sa akin ng babae mo, di ba? Bigyan ko siya kaya ng ebidensya na magkapatong kayo, di ba? Ganyan din ang sinasabi mo sa akin. O ngayon, lahat isasampal ko sa mukha niya. Wala na, sinagad mo na ako. Gusto mo makita yung kababuyan nyo? Ha? Hindi na po. Yan, gusto mo yan? August 10 lang to. Gano'n kasakit sa akin, makita ko to, tong kababuyan nyo. Oh, sa truck mo. Sa truck mo to. August 10. Saan tong hotel na to? Saan tong hotel na to? Saan to? Sa Batangas yan. Ito. Tinanggi mo din sa akin to, di ba, no? June 29. Ito yun, di ba? Gusto ko makulong kayong dalawa ng kabit mo. Lahat ng kababuyan nyo nandito. Ang gagawin ko. Hindi. Lahat ng gusto mong gawin ko. Wala ka nang gusto, wala ka nang dapat gawin.
Kasi dapat nung sinabi ko pa lang sa'yo, ginawa mo na pero wala. Ako, nagmakaawa ako sa'yo, Nad. Sabi ko sa'yo, ayusin natin. Yung ate mo halos lumuhod sa'yo. Ayusin natin yung pamilya natin. Ano sabi mo sa akin, di ba? Doon kami, dito kami ng mga anak ko sa Laguna. Doon ka sa Batangas. Hindi mo kami uuwian. Susuportahan mo lang yung mga anak. Sinabi ko naman, pinagtatrabaho ako, doon talaga ako. Hindi naman sinasabing yung iiwan kayo dun sa... Kasi ang plano mo, di ba? Ang plano nyo ng babae mo, magsasama kayo. Di ba? Magsama may asawa naman. Oo, di ba? May asawa. Di ba? Hindi ka nag-isip. May asawa kayo parehas. Kasal kayo parehas. Hindi kayo nag-isip. Di ba? Puro kalibugan ang inisip nyo. Di ba? Di ba? Puro kalibugan. Kalibugan ang inisip nyo. Halos magpakamatay ako sa Saudi. Hindi mo alam kung anong hirap ko sa Saudi. Nang malaman ko yung ginagawa mo. Halos lagi kitang tinatawagan. Hindi kita makontak. Tinatawagan kita. Pinapatayan mo ko, Nad. Sobrang hirap ang dinanas ko sa Saudi. Kung alam mo lang, halos magpakamatay ako doon. Kulang na lang tumalon ako doon eh. Alam mo ba yun? Hindi mo alam yung hirap ko doon. Mag-isa ako doon. Pero tinigil mo, di ba hindi? Hindi ka tumigil. Ano sabi mo? Sinabi mo pa sa mga anak mo, di ba? Nasa Saudi pa lang ako, sinasabi mo na sa anak mo, hiwalayan mo ko. Kasi hingi ka ng tawad sa akin ngayon. Magmamakaawa ka na hindi ka nga naawa sa akin. Habang nagsasaya ka kasama nung kabit mo. Ako, stress yung binigay niyo sa akin. Kahit ganun yung sobrang hirap ng pinagdaanan ko doon. Hanggang umuwi ako, pinatawad pa kita. Pero nung ginawa mo, nagmatigas ka, di ba? Pahiya mo ako sa pamilya ko. Sabi mo sa pamilya ko, ayaw mo na. Ihiwalayan mo na ako. Kung di tayo umabot dito, hindi mo gagawin to. Hindi ka magmamakaawa sa akin. Ako yung nagmamakaawa sa'yo. Pero ang tigas mo. Hindi pa ako naglapit sa tulpo, wala. Hindi ka gaganyan, hindi ka gagawa ng ganyan. Maski tanungin mo pa yung anak mo kung gusto pa ng anak mo, kahit anak mo ayaw na ng anak mo. Lahat ng kasinungalingan ginawa mo, di ba? Tapos iiwan mo ka ang pamilya mo dahil sa kanya? Yun yung hindi ko matanggap. Hindi ka iiwan Hindi. sa bahay na yan. Hihiwalayan mo nga ako, di ba? Di ba? Sabi mo, dito kami sa Laguna ng mga anak mo. Hindi ka uuwi ng Laguna, doon ka lang sa Batangas. Kasi ang plano nyo ng babae mo, magsasama kayo. Di ba? Kaya ang lakas din ang loob ng babae mo eh, di ba? No, ngayon, magsama kayo ng babae mo. Hindi mo na mababago yung isip ko. Buo na. Buong-buo na yung isip ko, ipakukulong ko kayo. Ayos-ayos pa nung pag-alis ko, di ba? Ayos ang usap natin, di ba? Sabi ko sa'yo, di ba? Aalis ako. Hindi para sa sarili ko, hindi para sa'yo, hindi para sa para sa atin lahat, di ba? Anak ko, sa'yo, di ba? Di ba? Mali naman, tanggap ko naman yun. Huwag mo kung anuhin. Nidiri ako sa'yo. Ipagpapalit mo yung pamilya mo dahil sa ganyang klaseng babae. Hindi lang ikaw naman yung kabit, di ba? Ilan kayong kabit nung babae na yun, di ba? Halos pinagsabay kayo nung isang kabit niya, di ba? Yung engineer, di ba? Oh, binitawan niya si engineer nung ikaw na yung naging kabit niya kasi nakakasama mo siya palagi. Di ba? Nasama mo paluwas ng Batangas, kung saan-saan kayo nakakarating. Di ba? Hindi siya malaya dun sa isa eh. Ito kasi sunod mo sa luho, di ba? Ano ba yung mga luho na nabili daw? Orderan niya po ng damit, may panty, mga ganon. Kayo, hindi na-orderan ni sir. Sir? Mga bagong panty, ganyan, wala. Wala pa si Nora Lynn. Sabi niya pa, hindi daw niya, para daw yung sa akin. In-order niya. Tapos yung umu-order pa po siya ng mga, kung ano-ano po. Anong yun, ma'am? Mga ano po, yung mga capsule na pang, alam niyo po, yung pang lalaki. Mga parang robas, ganyan. Mga ganun po. Robas. Kaya nagtaka ako noon, December po, umorder po siya ng capsule.
chinat ko siya, anong gagawin mo dyan? Eh, matagal pa ako uuwi. Sabi niya, At sabi ko, hindi daw po sa kanya. Yun pala, may ginagamitan na. December, umorder si sir, pero ang uwi nyo, kailan pa, ma'am? Ano pa po, July? July pa. So, nagtaka talaga kayo. Nung sinabi ni sir na hindi sa kanya, naniwala kayo nung una. Hindi ako naniwala. Hindi ako naniwala. Tapos by March ko nalaman na, kaya po nung chinat ko siya, kaya pala, sabi ko nung December, umu-order ka na ng mga ganyan. Lagi po siyang umu-order sa mga ganyan, ng mga pang sa lalaki. Umorder po talaga siya lagi ng gano'n. Nakikita ko sa messenger niya. Pampano? Ano ba yun pag sa robas? Ano bang epekto nun usually pag naggaganon? May knowledge ka? Wala akong knowledge sa... Nakatry ba kayo sa wala akong knowledge sa binabanggit niyo. Buti, makakapagkuhan tanong nga ako sa kanya mamaya. Kung kailangan mo lang pala ng robas, okay lang. Pero dapat kay ma'am mo gagamitin, hindi sa ibang babae. Pero nung kayo, ma'am, pag kayo, talagang gumagamit si sir ng mga ganon? Natataka ko sa kanya eh. Ba't siya nagaganon eh? Pero hindi na siya nagaganon dati, ma'am. Hindi po, hindi. Pag kayo, ma'am, natural lang na ano. Kaya nagtataka ako sa kanya. Tanong mo siya. Order siya ng gano'n. Bakit? Kasi hindi natayo. Kasi hindi mo asawa. Ganun talaga. Pag hindi asawa, hindi tatayo. Di ba? Sa narinig kong paliwanag mo, sobrang sakit noon. Kasi nasa abroad ka eh. Para sa pamilya. Siya naman, naghahanap buhay para din sa pamilya. Talagang hindi ka naging honest sa kanya sa kabila ng kanyang pagsasakripisyo. Ngayon, tingnan mo kung gaano ka kagaling makiusap sa kanya kung pagbibigyan kanya. Kaya nakikiusap ako. Tawain mo na ako. Para lang, trabaho. Hindi pa nga tayo maabot dito. Di ba? Binigyan na kita. Lahat naman gagawin ko eh. Alis na ako dyan sa trabaho ko eh. Eh, ano ngayon kung umalis ka? Baka sabi ko sa'yo na wala na. At ako wala akong magawa kasi magulang lang ako. Ang magdesisyon, yung asawa mo. Tanggap mo na po. Tanggap ka na. Tanggapin mo na lang yung Wala naman kasi akong magawa eh. Kung sa akin lang, paano kita eh. Kung sa akin lang, yung anak ko hindi na talaga. Oo, sige. Sa akin wala kang mano. Wala na bang natitirang pagmamahal or mahal niyo pa ba si sir, ma'am? Wala na po. Inubos na po niya. Hindi niyo na po siya mahal, ma'am. Magandang isampa nating kaso, ma'am, na talagang makakapagpadiin po dito sa mister niya? Ang ipa-file nating kaso dito ay RA 9262, psychological abuse. So sa psychological abuse, pwede po nating isama yung kabit na sinasabi ni ma'am na nagkukos sa kanya ng mentally depressed siya. At yun po ay sa RA 9262, kasama na po siya sa pwedeng kasuhan. VAUSI, Violence Against Women and Their Children Act of 2004. So yun po ay para sa mga kababaihan na laban sa mga mapang-abusong asawa, kinakasama, o ito man ay ex-partner or ex-boyfriend. Kung tayo po ay nakakaranas ng pang-aabuso laban sa ating mga asawa or mga ex-partner or ex-boyfriend, nandito lang po ang kapulisan para po kayo po ay gabayan at tulungan para po magsampa ng kaso at kayo po ay hindi namin papabayaan.
Rapi, maraming salamat po. Nakapagsampa na po kami ng kaso ngayong araw po na to laban po sa asawa ko at sa kanyang kabit. Sana po Sir Rapi, marami pa po kayong matulungan na kagaya ko. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng tulong po ninyo sa pagsama po sa akin hanggang sa maisampa po itong kasong ito. Maraming salamat po. Rapi Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap